Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Si San Lorenzo na diakono na ating pinararangalan ngayon, pinagdiriwang kanyang kapistahan ng kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang naging paghahandog sa Diyos ng kanyang sarili. Ang ipinangaral niya ay kanya ring isinabuhay. Ang emperador nung panahong iyon ay hinangad ang kayamanan ng simbahan sapagkat ay mga gamit daw ng mga pari, mga alagad ng Diyos, mga mahal na yung gamit sa altar, sa pagmimisa, at lahat ng mga kagamitan na inakala nilang yun ang tunay na kayamanan, isang araw ay hinangad, hiningi kay Lorenzo, kay San Lorenzo na diakono. Ang ginawa naman ni San Lorenzo na diakono ay tinawagan lahat, mga pulubi, mga mahihirap, mga may kapansanan, iniharap sa emperador na siyang ikinagalit ng emperador. Para sa kanila ay insulto ito. Ang hinihingi niya ay kayamanan, pero ang iniharap sa kanya ay mga tao na mga mahihirap, mga may kapansanan, mga nasa daylayan ng lipunan. Kinagalit niya ito at ang ginawa, pinarusahan ng gusto si San Lorenzo. Isinalang sa parilya, nilitsyon. Alam niyo yung mga nakakatuwa, at nakaka-touch din naman nung kalahati na yung natutupok sa kanya ay buong galak pa na inialok dun sa nagpaparilya, sa naglilitsyon sa kanya. Ito pa yung kabila pa. Alam nyo, bakit nagawa ni San Lorenzo na diakono yung higit na pagdurusa, suffering, ay ihandog sa Diyos? Mga kapatid, ito yung na magandang kwento. Kaya natin yun. Yung tayo mapaso lang ang daliri ay nagtatatarang. Nagtatatarang na tayo. Yung pang ikaw ay isasalang sa parilya, at may baga sa ilalim, sasabihin mo ba yung kabila pa, hilaw pa. Alam nyo, sa buhay natin, hindi mo kinakailangan na tayo maging katulad lahat ni San Lorenzo na diakono. Titingnan lang natin itong ebanghelyo ngayong malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo, wika ng Panginoon. Tandaan nyo ito. Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. At sinunod pa yung labis nagpapahalaga sa kanyang buhay, mawawalan ito. Ang siya namang napupuot sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung pinahayag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Na huwag labis ang pagpapahalaga sa sarili at makalimutan mo ang pagpapahalaga na dapat ay ibigay sa may likha sa atin, ang Panginoong Diyos. Pagpapahalaga sa Panginoong Diyos, unang-una, nang makalimutan natin yung mga hinihiling ng ating katawang lupa,
ang matuon ng pansin natin ay ang gusto ng Panginoon. Amen? Yung makadiyos na gawain natin, hindi yung makalupang gawain natin. Ito mga kapatid, ang magandang pagnilayan natin na ito pala yung ating martyrdom. Maliliit na bagay na ang pagmamahal na handog natin naman ay mararamdaman ng Diyos, mga kapatid. Yung iparamdam natin sa Diyos na siya yung talagang mahalaga. Higit sa lahat ng anumang material na bagay sa mundo, na siyang naglalaho naman talaga. Mga pansamantala lang yan. Mga synthetic joys, pansamantalang kaaliwan sa katawan natin, pangailangan, pagkain, lahat na yan. Kayamanan ng mundo. Ang kayamanan, ang gusto ng Panginoon na ating maihandog sa Kanya ay yung ating buhay, na tayo'y nagmamahal sa Kanya at nagpapahalaga din naman sa ating kapwa. Hindi yung pahalagahan natin ay ang mga material na bagay. Tayo parang, minsan tayo hindi makali kapag malayo tayo dun sa ating cellphone. Yung panahon natin ngayon, nagaya na rin tayo sa mga millennials. Makain na nga lang sa hapag, magpamilya, lahat may cellphone. Lahat may cellphone. Nakakapag-usap ba? Hindi. Ang kausap, cellphone. Ano pa yung tawag na salo-salo, di ba? Mga simple. Minsan may kausap tayo, habang may kausap, kasama ding kausap yung cellphone. Paano tayo makakatutok dun sa tunay na pagpapahalaga natin sa mga kayamanan ng Diyos at yun ang ating kapwa? Number 1. Pamilya natin, pamayanan natin, yung ginagalawan natin. Kasi sasabihin nila, iba ang kabataan ngayon. 3 bagay pwedeng gawin sabay-sabay. No? Sabagay, nakakapagtaka nga nun, maraming kabataan ngayon, nakakapag-review sa harap ng television. Nakakapag-review sa harap ng mga gadgets. Wow, kakaiba, no? Pero, tingnan natin, let's go back to the basics. Ano ba yun? Yung pinapahalagahan sana natin, sabi, mahal ko yan, magulang ko yan, kapatid ko yan. Yung mga bagay na simple, no? Pero natatabunan lahat yan. Bakit? Sobra tayo na yung ating pagkatuon sa mga bagay na material. Bagay na material. Mga kapatid, karanasan ko lang nitong retreat, no? Ay see to it na iwan ko yung cellphone sa kwarto, sa retreat house, sa Cavite, no? Berg, sabi niya, ako na may number ko, break time. Sabi ko, paano makukuha? Wala ang cellphone. Nasa kwarto. Bakit? Kasi magre-renew ka di ba? Sa sarili mo, may mga ganun din Hindi mo kami exempted sa mga binabanggit ni Father. Mga, kakalungkot. Minsan lang, natitingin ako sa ibang kasama ko sa conference room habang nagsasalita ang Obispo Bart Santos ng Iba Zambales. Hawak-hawak, pindot ng pindot. Titingin sa speaker, pindot ng pindot na hindi related doon sa pinag-uusapan. Sa topic na tayo ganun no? O sa meeting na lang, halimbawa, pastoral council. Tinan mo. Di ba na? Abalang-abala yung mga leaders. Pindot ng pindot. Kaya mamaya pagkaraan ng meeting, ano ba yung pinag-usapan? Kuya Joel, nakalimutan yung pinag-usapan. Bakit? Katakot-takot na pindot na. Hindi ba natin kayang isakripisyo yung ganon? Kaya pag sinabi, lahat ng katikista pag nag-retreat, lahat ng lay minister pag nag-retreat,
itabi yung cellphone. Ano reaction kaya ninyo? Buhay ko yan. Oy, buhay niya. Pwede namang wala. Dati naman wala. Di ba? Di ba? Wala naman. Kaya pag kinuha nyo akong retreat facilitator, una kong kukumpiskahin yung inyong cellphone. Itabin lahat yan dyan sa box. Lagyan nyo ng pangalan. Pagkaraan ng 3 araw, huwag nyo na akong kukunin siguro, no? Pagkaraan ng 3 araw, saka babalik sa inyo. Ginawa ko na yan sa mga retreat na pinangunahan ko as facilitator. Itabi ang lahat. Si Father, KJ naman. O, di ba? Napagsabihan pa ako na KJ naman. Bakit? Yun ang mga bagay na pwede nating isakripisyo sa tamang pagkakataon at panahon. May sa akin, ito yung pag nilaya nating mabuti. Ano ba talaga yung pinahalaga natin ngayon sa buhay? Kayamanan ng Diyos, pamilya natin. Amen? Yung pamilya natin. Number 1. And then kasunod na yung ibang tao. Ibang kapwa natin. Kapangangailangan ng pamilya natin. Pagdurusa ng mga mahal natin. No? At lahat dapat mahal natin. Mga kapatid, pag nilayan natin ito, baka minsan, hindi natin na pagninilayan to. Kaya, pati tayo na dapat mag-influence sa mga bata, tayo na influence ng kabataan. Tayo yung na-influence. Tayo ang mas nadala ng mundo. Ako'y 10 taon na priest manager ng diocesan schools, 2 diocesan schools sa ating dito sa lalawigan. Pinapansin ko yung mga magulang ko naman ho, nanay, mami, ini-spoil mo yung anak mo. Sasabit mo sa dibdib, pagpapasok sa enrollment, yung bata, may napakagandang cellphone. Minsan simula ng away na, ng mga kapwa, pupil o estudyante. No? Sabi ko, napakaganda ng cellphone niya. Daig na daig ang rektor. Daig na daig ang pangulo ng paaralan. Mga more than 30,000 para sa anak na nasa high school, nasa elementary. Di ba? Hindi ako naiinggit na ilang libo lang yung aking cellphone. Pag tinabi mo sa kanya, kahit malaglag siguro, hindi pupulutin ng bata yung aking cellphone. Di ba? Mga bagay na yan. So, ang matatanda, ang na-influence ng bata. Mga konting sakripisyo ba, kamartiran sa buhay natin, bakit hindi natin magawa? At sasabihin natin, lakas loob, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Panginoon, at ang lahat ng mahal niya. Kaya ang mahal ng Panginoon, ang siyang minahal ni San Lorenzo na diakono. At nung sinabi sa kanya, iharap sa akin ang kayamanan ng simbahan, lahat ng mga nakakalimutan. Heto, ang lahat ng kayamanan ng simbahan. Ayun ang naging mitsa ng kanyang buhay, na ilagay sa parilya ni Lechon, pinatay. Mga kapatid, sa buhay natin, pag nilayan nating mabuti, ano ba yung pinapahalagahan talaga natin? At yung ba yung mahalaga sa mata ng Diyos? San Lorenzo na diakono, martir, panalangin mo kami. Amen.